Ang gabi ay malamig at ang hangin ay may dalang halimuyak ng pine trees. Sa gitna ng makulay na Christmas Lights Festival, napuno ang lugar ng mga tao. May mga pamilya, magkasintahan, at mga kaibigan na sama-samang nag-e-enjoy sa bawat sulok ng festival. Ako si Mira, 28 taong gulang, isang graphic designer na niyaya lang ng kaibigan kong si Janice para magpunta rito. Wala akong balak pumunta pero hindi ko siya matanggihan. Ang dami-daming tao, Mira, bulalas ni Janice habang hinila ako papunta sa isang stall na nagbebenta ng hot chocolate. Sobrang ganda ng mga ilaw, hindi ba? Tumango lang ako habang pilit na nilalabanan ang malamig na hangin. Wala akong kasing lamig ang mood ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kulang sa gabing ito. Siguro dahil mag-isa pa rin ako. Sa edad kong ito, parang lahat ng tao sa paligid ko ay may kasama na. May pamilya, may partner, may masayang buhay. Ako, naglalakad lang sa festival, bit-bit ang sariling lungkot. Sandali, bibili lang ako ng chocolate, sabi ni Janice at iniwan ako sa pila. Habang naghihintay ako, bigla akong napansin ang isang lalaking nakatayo malapit sa isang malaking Christmas tree. Matangkad siya, siguro nasa mga 30 taong gulang. Suot ang isang kulay navy na coat at scarf. Pero ang kapansin-pansin sa kanya ay ang ekspresyon niya, parang malungkot rin tulad ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maiwasang titigan siya. Parang may kung anong humihila sa akin para lapitan siya, kahit estranghero siya. Hoy Mira, kanina pa kita tinatawag. Ano ba't nakatulala ka diyan? Gulat na sabi ni Janice nang bumalik siya. Napatingin ako sa kanya, saka sa lalaki, pero wala na siya sa pwesto. Wala, palusot ko. Pero sa totoo lang, nagtataka ako. Bakit parang biglang nawala? Nagpatuloy ang gabi. Naglakad kami ni Janice sa iba't ibang stalls, tumingin sa mga dekorasyon, at tumawa sa mga cute na bata na naglalaro sa snow machine. Pero kahit anong gawing saya ni Janice, hindi maalis sa isip ko ang lalaking iyon. Sino siya? Bakit parang may kakaiba sa kanya? Habang nililibot namin ang lugar, bigla akong napadpad sa isang corner kung saan may mga lanterns na nakasabit. Ang liwanag nila ay parang mga bituin sa langit. Sa gitna ng pagkamangha ko, naramdaman kong may tumabi sa akin. Maganda, hindi ba? Sabi ng isang pamilyar na boses. Paglingon ko, siya iyon, ang lalaking nakita ko kanina. Pero mas malapit na siya ngayon at mas kita ko ang mukha niya. May mga bakas ng lungkot sa kanyang mga mata pero may kakaibang init sa kanyang ngiti. Oo, sagot ko. Hindi alam kung paano mag-react. Mahilig ka ba sa mga lanterns? Tanong niya, pero bago pa ako makasagot, bigla siyang tumingin sa malayo, parang may hinahanap. Pasensya na, kailangan kong umalis, sabi niya at mabilis na naglakad palayo. Naiwan akong nakatulala. Sino ba talaga siya? Bumalik si Janice sa tabi ko. Dala ang bagong cup ng hot chocolate. Ano ba't parang tulala ka na naman? Kanina ka pa ganyan. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumingin ako sa direksyon ng lalaking umalis. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko siyang muli. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking stage kung saan may mga performance. Ngunit ang nakakagulat, hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae at ang babae ay umiiyak. Bago pa man ako makapagtanong sa isip ko kung ano ang nangyayari, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Ang lalaking iyon, ang estranghero, tila mayroong kwento na mas malalim kaysa sa inaakala ko. Pero bakit ko ito nararamdaman? Lumapit ako, pilit na iniintindi ang sitwasyon. At sa puntong iyon, nagbago ang lahat. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikita sa Christmas Lights Festival, hindi ko maiwasang isipin ang estrangherang iyon. Sa dami ng tao sa paligid, hindi ko inaasahan na makikita ko pa siyang muli. Ngunit tila may kakaibang puwersang nagtutulak sa akin na hanapin siya sa bawat sulok ng festival. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituing kumikinang sa kalangitan ng gabi at ang kanyang ngiti ay sapat na upang magpainit sa malamig na simoy ng Pasko.
Habang naglalakad ako sa kahabaan ng parke kung saan nagkalat ang mga makukulay na ilaw, bigla kong naalala ang kanyang sinabi. Ang mga ilaw na ito ay parang mga pangarap, hindi ba? Ang ganda nilang pagmasdan, nagliliwanag sa dilim. May kung anong ligaya sa kanyang boses noon na hindi ko malimutan. Para bang sa kabila ng kanyang mga salita ay may malalim na kahulugan na nagtutulak sa akin upang alamin pa kung sino nga ba siya. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad habang sinusubukan kong balikan ang mga lugar na pinuntahan namin noong unang gabi. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa akin sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nang makarating ako sa malaking puno na puno ng mga kumikislap na ilaw, hindi ko inaasahang makita siyang muli doon, nakaupo sa isang bench, tila ba hinihintay ang isang bagay o baka isang tao. Ikaw na naman, sabi niya, may halong gulat at saya sa kanyang tinig. Hindi ko inaasahang makikita kita ulit. Ni hindi ko nga alam ang pangalan mo, sagot ko. Tila ba sinusubukan kong basahin ang kanyang iniisip. Ako si Mia, sabi niya, sabay abot ng kanyang kamay. At ikaw? Lucas, sagot ko, habang tinatanggap ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad na tila ba nagdulot ng kuryente sa akin. Nag-usap kami buong gabi, pinagmasdan ng mga ilaw habang nagkukwentuhan ng mga bagay na hindi ko karaniwang sinasabi kahit kanino. Nalaman kong mahilig din pala siya sa musika at parehas kaming may paboritong kanta na nagkataon ay patugtog ng mga musikero sa festival. Tila baga may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Parang matagal na kaming magkaibigan kahit na ngayon pa lang kami nagkakilala. Habang patuloy kaming nagkukwentuhan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga ilaw na kanina'y maliwanag at masaya ay tila ba nagdilim ng bahagya. Napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata at bago ko pa man siya tanungin, bigla siyang nagsalita. Lucas, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan pero may dahilan kung bakit ako palaging nandito sa festival na ito. Nakatitig ako sa kanya, hinihintay ang mga susunod niyang sasabihin. May isang tao kasi akong hinihintay dito, patuloy niya. Isang taong mahalaga sa akin. Sinabi niya sa akin noon na magkikita kami sa ilalim ng mga ilaw na ito, sa parehong oras at araw, taon-taon. Habang nakikinig ako, pakiramdam ko'y may kung anong mabigat na bumabalot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung naghihintay lang siya ng kaibigan o ng isang taong espesyal sa kanya, ngunit may bahagi sa akin na umaasang sanay ako ang taong iyon. Pero hindi siya dumating. Kahit kailan, patuloy niya, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit pero patuloy akong umaasa. Walang imik kaming tumingin sa isa't isa. Ang damdamin ko'y parang mga Christmas lights na nag-uunahan sa pagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kaba at takot. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Pero alam kong hindi ko siya basta-basta gustong pakawalan. Mia, sabi ko pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan. Alam kong hindi ko siya mapapalitan, pero pwede ba kitang samahan sa paghihintay? Nagulat siya sa aking sinabi. Hindi ko rin inaasahan na masasabi ko iyon, pero sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin, na para bang natatakot siyang mawala ako. Salamat, Lucas, sagot niya, may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero salamat. Habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Parang sinasabi ng tadhana na sa kabila ng dilim at pag-aalinlangan, may pag-asa pa ring naguguhit sa anyo ng mga Christmas lights. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, bigla akong narinig ang tunog ng isang pamilyar na kanta na pinatugtog sa malayo.
Isang kantang hindi ko inaasahang maririnig sa ganitong pagkakataon. Tumigil si Mia, tila ba may naalala, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkamangha at pagkalito. Mia, tanong ko, may alam ka ba tungkol sa kantang ito? Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang takot at pag-asang magkahalong bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang aming kwento ay malayo pa sa katapusan. Hindi ko pa rin makakalimutan ang gabing iyon sa Christmas Lights Festival. Ang mga ilaw ay kumikislap tulad ng mga bituin sa kalangitan, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mahika sa paligid. Nang magtagpo ang aming mga landas, hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkakasalubong na iyon ay magdadala ng kakaibang kilig sa aking puso. Ako'y naglalakad sa parke, tila ba isang estranghero sa sariling bayan. Ang mga tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang gawain, mga magkasintahan na magkahawak kamay, mga pamilya na nagkakatawanan, at mga bata na nagtatakbo sa may damuhan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon lamang ako, tahimik na nagmamasid sa makulay na paligid. Napansin ko ang isang babae na tila naliligaw. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga ilaw, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Nararamdaman ko ang kanyang pagkailang, kaya't nilapitan ko siya. Mukhang nawawala ka yata? Tanong ko, ngumingiti kahit medyo kinakabahan. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng kwento. Oh, parang ganun na nga, sagot niya, sabay tawa na tila musika sa aking pandinig. Alam mo, hindi ko rin alam kung saan ako patungo, sabi ko. Baka sakaling mas maganda kung sabay tayong maglakbay. Naglakad kami sa kahabaan ng parke, pinagmamasdan ang mga nagkikislapang parol at dekorasyon. Sa bawat hakbang, unti-unting bumubukas ang aming mga sarili sa isa't isa. Nalaman ko na siya pala ay nanggaling pa sa kabilang bayan para lang makita ang festival na ito. Mahilig siya sa mga ilaw, sa mga bagay na kumikinang, na tila ba nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. Sa gitna ng aming pag-uusap, nabanggit niya ang pangalan niya, si Mia. Ang kanyang kwento ay puno ng mga pangarap, ng mga hinahangad na tila abot kamay, ngunit palaging may kaunting hadlang. Sa bawat salaysay niya, lalo kong nararamdaman ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Parang may mahika sa hangin, na sa kabila ng pagiging estranghero sa isa't isa, parang matagal na kaming magkakilala. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman kong bumibigat ang hangin sa paligid. Ang mga ilaw ay tila nagiging mas maliwanag at ang pag-uusap namin ay nagiging mas malalim. Sa isang sandali, tumigil kami sa isang lugar kung saan halos abot kamay ang mga bituin sa langit. Mia, sabi ko, sa tingin mo ba may dahilan kung bakit nagtagpo ang mga landas natin dito? Ngumiti siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Siguro nga, sagot niya, dahil minsan kailangan natin ng taong makakasama para mas maramdaman ang diwa ng Pasko. Nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay nang hawakan ko ito. Sa gitna ng malamig na gabi, naroon ang init ng aming pagkakaibigan na unti-unting umuusbong. Habang nag-uusap, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano magiging ang kwento namin pagkatapos ng gabing ito. Ngunit sa tuwing titingnan ko siya, nararamdaman ko na may espesyal na namamagitan sa amin. Subalit, sa gitna ng aming kwentuhan, bigla niyang tinanong, paano kung may mangyari sa atin pagkatapos ng festival na ito? Paano kung may hindi magandang mangyari? Ang tanong niya ay tila bumalikwas sa akin at naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko, nagtataka. May kutob lang ako, sabi niya, sabay lingon sa malayo. Parang may darating na pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin,
Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, naroon ang determinasyon sa kanyang mukha. Parang may alam siya na hindi ko pa natutuklasan. Ano man ang mangyari, Mia, sabi ko, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng makakasama, nandito lang ako. Habang bumabalik kami sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, nararamdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa na sa kabila ng anuman mangyari, may maganda pa ring idudulot ang aming pagtatagpo. Sa huling sandali ng aming pag-uusap, biglang may sumabog na ilaw sa langit. Isang paputok na puno ng kulay at sa likod nito ay ang isang misteryosong estranghero na tila ba nagmamasid sa amin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng sikreto at naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Mia, sabi ko, parang may kakaiba talaga sa gabing ito. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang nangiti ay naroon ang pag-aalala. Oo nga, sagot niya, kaya't kailangan nating mag-ingat. At sa dulo ng aming pag-uusap, nararamdaman ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga ilaw ng Pasko, naroon ang isang misteryo na naghihintay na matuklasan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, may maganda pa ring mangyayari sa aming dalawa. Sa ingay ng mga tao at kislap ng mga ilaw sa Christmas Lights Festival, hindi ko akalain na makikilala ko ang isang estranghero na magpapabago sa aking gabi. Lahat ng ito ay nagsimula nang magtagpo ang aming mga mata sa gitna ng makulay na ilaw. Siya si Mia. Napansin ko siya habang siya'y nakatitig sa isang malaking Christmas tree na punong-puno ng makikislap na dekorasyon. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na tila nagsusumamo ng kasiyahan. Para bang ang damdamin ng Pasko sa paligid ay hindi sapat upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Lumapit ako sa kanya, di alintana ang takot na baka siya'y magalit o hindi ako pansinin. Maganda ang pagkakaayos ng mga ilaw, ano? Bungad ko. Nagulat siya sa aking biglang paglapit, ngunit agad namang lumambot ang kanyang mga mata. Oo nga, sagot niya, pero minsan, kahit gaano kaganda ang paligid, hindi iyon sapat para sa iba. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi at naisip ko kung ano kaya ang bumabagabag sa kanya. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa festival, nagkukuwentuhan tungkol sa aming mga paboritong Christmas traditions. Sa kabila ng kanyang paunang pag-aalinlangan, unti-unti kong nakikita ang pagliwanag ng kanyang muka. Nalaman ko na siya ay nagtatrabaho sa isang opisina at madalas na nalulunod sa trabaho kaya't bihira niyang maranasan ang mga ganitong kasiyahan. Hanggang sa narating namin ang bahagi ng festival kung saan makikita ang mga parol na naglalaban-laban sa ganda. Ang mga kulay at disenyo ay tila sumasalamin sa pag-asa at mga pangarap ng bawat isa sa amin. Tumigil siya at tumingin sa akin. Alam mo ba, noong bata pa ako, madalas kaming maggawa ng parol ng papa ko. Simula nang mawala siya, hindi na ako nakagawa ulit. Sa kanyang mga salita, dama ko ang lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Ako rin, tugon ko. Nawala ang tatay ko noong bata pa ako at simula noon, iba na ang Pasko para sa akin. Nagulat siya sa aking sinabi at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin na mas malalim pa sa mga ilaw na nakapaligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad at habang lumalalim ang gabi, nararamdaman kong mas lumalapit kami sa isa't isa. Ang mga dating estranghero, ngayoy tila ba magkaibigan na nagkakilala sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng saya at tawa, nararamdaman ko ang kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa narating namin ang pinakamagandang bahagi ng festival, ang tunnel ng ilaw na punong-puno ng iba't ibang kulay. Napakaganda nito, tila ba daan patungo sa isang bagong simula. Sa gitna ng tunnel, tumigil kami at sabay na humarap sa isa't isa. Ang mga ilaw ay kumikinang sa aming mga mata.
Sa sandaling iyon, alam kong may espesyal na nangyayari. Ngunit sa likod ng aking isipan, may tanong na hindi ko maiwasang bumuo. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos ng festival? Muli bang magbabalik kami sa aming kanya-kanyang mundo? O may pagkakataon bang ang gabing ito ay simula ng isang bagong kabanata? Habang nagmumuni-muni, biglang may sumiklab na liwanag sa kalangitan. Isang fireworks display na nagsimula. Ang mga tao ay nagsigawan sa tuwa, ngunit may isang bagay na hindi inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng aking masayang pag-uusap kay Mia, may isang estranghero ang biglang lumapit sa amin. Mia, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano ang ginagawa mo rito? Nagulat si Mia at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Ako'y napatigil, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sino ang lalaking ito? At bakit tila ba may alam siya kay Mia na hindi ko alam? Ang kanyang presensya ay tila pagbabago ng hangin. Isang twist na hindi ko inaasahan sa gabing ito. Sa likod ng aming saya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang estranghero sa harap namin ay tila ba may daladalang misteryo na hindi ko pa natutuklasan. Ano kaya ito? Ano ang kahulugan ng biglaang pagdating niya sa gitna ng aming munting kwento? Habang ang mga ilaw ay patuloy na kumikinang sa paligid, naramdaman ko ang pag-aalala sa aking puso. Ang gabi ay puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan, mga tanong na maaaring magbigay linaw sa aming kwento ni Mia. Ngunit sa ngayon, ang aming mga pusong nagtagpo dahil sa festival ay nasa gitna ng isang cliffhanger na naghihintay ng tamang panahon upang malutas. Nang sumapit ang gabi ng Christmas Lights Festival, dama ko ang kakaibang kilig sa aking puso. Ang mga ilaw na kumikislap ay tila mga bituin na bumaba mula sa kalangitan upang magbigay liwanag sa aming bayan. Sa gitna ng makulay na kapaligiran, ang mga estrangherong mukha ay tila nagiging pamilyar. At sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, may init na bumabalot sa paligid. Naglalakad ako sa gitna ng masayang mga tao. Hawak ang mainit na tsokolate na binili ko kanina sa isang maliit na tindahan. Ang bango ng prutas na pampasko at mga pasalubong ay lumulukob sa hangin. Sa isang sulok ng plaza, nakita ko ang isang grupo ng mga bata na nag-aawitsan ng mga kantang pamasko. Bumalik ang alaala ng aking kabataan kung saan ako rin ay sumasali sa ganitong mga pagdiriwang, puno ng saya at pag-asa. Habang nagmumuni-muni sa aking paligid, napansin ko ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Si Nina, ang babaeng estranghero na nakilala ko sa paglipas ng mga araw. Suot niya ang pulang scarf na siya ring suot niya noong una naming pagkikita. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na para bang siya'y nagtataglay ng lihim na talagang gusto kong matuklasan. Lumapit ako sa kanya, dinadala ang init ng tsokolate sa aking kamay. Nina, tawag ko, kahit pa ang musika at ingay ng mga tao ay nagtatangkang lunurin ang boses ko. Nagulat siya at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay parang naglalakbay bago ko pa man siya nakilala. Ikaw pala, aniya habang nangumiti. Ang ganda ng festival, hindi ba? Tumango ako sabay sabing, "Oh, para tayong nasa isang panaginip, napakasaya." Naglakad kami sa tabi-tabi, pinagmamasdan ng mga ilaw na nagpapailaw sa aming mga mukha. Dama ko ang koneksyon sa pagitan namin kahit pa hindi ko pa lubusang nauunawaan kung bakit. Sa likod ng mga tawanan at kwento, may mga katanungan ako na hindi masagot-sagot. Sino ba talaga si Nina? Bakit ako nahihila sa kanya? Habang naglalakad kami, nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga pangarap niya, sa mga pangarap na tila sinasabi niyang matagal nang nakatago. Alam mo, may mga pagkakataon na gusto kong pumunta sa ibang bansa. Tingnan ang mga ilaw ng Eiffel Tower o ang mga fireworks sa Sydney Harbor.
sabi niya habang nakatitig sa mga maliliit na ilaw sa paligid. Ang dami mong pangarap, sabi ko sabay ng ngiti. Hindi ka ba natatakot na baka hindi mo makamit lahat ng iyon? Saglit siyang natahimik, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kalawakan ng langit. Minsan natatakot ako, pero mas natatakot akong hindi subukan. Sa mga salitang iyon, parang may kumislap na ilaw sa aking isipan. Sa kabila ng lahat ng pagdiriwang na ito, sa kabila ng lahat ng saya, may takot na bumabalot sa akin. Takot na baka hindi ko siya makilala ng lubusan. Takot na baka hindi ko siya makasama sa mga susunod na Pasko. Habang naglalakad kami palayo sa gitna ng kainan at tawanan, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya. Sabay hila sa akin patungo sa isang likas na daanan na puno ng mga puno at ilaw. Ang mga ilaw ay naglalangit-ngit, nagsisilbing gabay sa aming daraanan. Sa dulo ng daan, nakita ko ang isang maliit na gazebo. Pinalilibutan ito ng mga Christmas lights na tila mga alitaptap. Ang tanawin ay parang kinuha mula sa isang kwento ng pag-ibig, kung saan ang bawat detalye ay perpekto sa kanyang sariling paraan. Ang ganda dito, sabi ko, habang dama ko ang malamig na hangin na humahampas sa aking balat. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng lihim na hindi ko pa rin matukoy. Alam mo kung bakit kita niyaya dito? Tanong niya habang unti-unting lumalapit sa akin. Siguro gusto mong ipakita ang ganda ng lugar, sagot ko. Ngunit bago pa niya masabi ang susunod na salita, bigla niyang hinawakan ng aking mukha at isang halik ang bumalot sa aming dalawa. Ang halik na iyon ay puno ng init, puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng mga ilaw at malamig na hangin, ang puso ko ay tila lumilipad sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may naramdaman akong kakaiba, isang kaba na hindi ko maipaliwanag. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ngumiti siya sa akin, ngunit ang mga mata niya ay may lungkot na hindi ko mawari. May kailangan akong sabihin sa iyo, bulong niya. Sa gitna ng mga ilaw at saya ng festival, ang mga salitang iyon ay parang mga alitaptap na biglang naglaho. Iniwan akong nagtataka sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ano nga ba ang lihim ni Nina? Ano ang dahilan ng kanyang lungkot sa kabila ng lahat ng saya? Sa puntong iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang misteryo ng aming pagkikita ay simula pa lamang ng mas malalim na paglalakbay. Sa pagdapo ng malamig na simoy ng Disyembre, ang Christmas Lights Festival sa aming bayan ay muling nagbigay liwanag sa makulimlim na gabi. Ilang taon ko na itong inaabangan at sa bawat taon, palaging may kakaibang saya at pananabik na dala ang mga kumukutitap na ilaw. Ngayon, ang mga ilaw ay tila may sariling buhay, humihinga at sumasayaw kasabay ng musika. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tao, naramdaman kong may kakaiba sa gabing ito. Ako si Marco, isang simpleng lalaki na minsang nasaktan, ngunit patuloy sa paglalakbay ng buhay. Ang mga ilaw na ito ay palaging naging kanlungan ko. Isang lugar kung saan maaari kong takasan ang mga alaala ng nakaraan. Nagsimula akong maglakad-lakad, sinisikap na malunod sa ganda ng mga dekorasyon at musika. Ang mga pamilya at magkasintahan na nag-enjoy sa paligid ay tila mga anino lamang sa akin. Hanggang sa unti-unting napukaw ang aking pansin sa isang babae na tila estranghera sa akin. Siya ay nakatayo sa tabi ng isang malaking puno na puno ng makukulay na ilaw. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng misteryo at pananabik. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hinatak ako ng aking mga paa papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko na parang isang batang nawawala sa gitna ng kaguluhan. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng kapayapaan. Hinahanap ko ang tamang lugar para sa isang bagong simula, sagot niya.
Ang kanyang sagot ay tila may kalaliman na hindi ko mabatid. Ngunit sa kabila nito, naramdaman kong kami ay may koneksyon. Ako si Marco, pagpapakilala ko. Paula, sagot niya, kasabay ng pagkislap ng kanyang mga mata. Mula sa simpleng pag-uusap, unti-unting naging komportable kami sa isa't isa. Ipinakita niya sa akin ang kanyang kamera, puno ng mga litrato ng festival. Isa pala siyang photographer, naglalakbay upang hanapin ang perpektong kuha ng kaligayahan sa bawat lugar na kanyang nararating. Mahilig ka rin ba sa mga ganitong festival? Tanong niya. Oo, naging bahagi na ito ng buhay ko tuwing Pasko. Sagot ko. Ang mga ilaw na ito, para silang nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ngumiti siya, ang kanyang ngiti ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Pareho pala tayo, sabi niya. Ang pag-asa, iyan ang dahilan kung bakit ako palaging bumabalik sa mga festival na ito. Habang patuloy ang aming pag-uusap, unti-unti naming natuklasan ang mga bagay na nag-uugnay sa aming dalawa. Mga pangarap, mga alaala at maging ang mga sugat na pilit naming tinatakpan. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga ilaw at musika, naramdaman kong may kakaibang pag-asa sa kabila ng mga sugat ng nakaraan. Nagpatuloy kami sa paglalakad, tinatahak ang iba't ibang bahagi ng festival. Ang saya at tawanan ng mga tao ay tila naging musika sa aming pag-uusap. Hindi ko na malayang lumipas ang oras hanggang sa kami ay makarating sa isang bahagi ng festival na mas tahimik. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat sa kanyang mga mata. Paula, may problema ba? Tanong ko. Tumigil siya sa paglalakad at nagpakawala ng buntong hininga. May isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, Marco, sabi niya, tila may alinlangan. Ang kanyang tono ay nagdulot ng tensyon at ang aking puso ay tila bumilis ang tibok. Ano iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Pumunta ako sa festival na ito hindi lamang para sa mga litrato. Pagsimula niya, may isang tao akong hinahanap, isang taong matagal nang nawala sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at biglang naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Sino ang hinahanap mo? Tanong ko kahit na ang aking isip ay puno ng iba't ibang katanungan. Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ikaw, Marco, ikaw ang hinahanap ko. Napuno ng pagkagulat ang aking isip. Paanong ako? Ano ang koneksyon namin sa isa't isa? Sa kabila ng mga katanungan, naramdaman kong may kakaibang init sa kanyang presensya, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa festival, tila may problema. Ang mga tao ay nagkaroon ng pag-aalala, sa gitna ng kaguluhan, ang mga ilaw ay tuluyang namatay at kami ay balot ng kadiliman. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang kanyang boses, puno ng pag-aalala. Marco, nandito ka pa ba? Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kanyang kamay sa akin, mahigpit na nakahawak, tila nagsasabing hindi kami mawawala. Ngunit sa isip ko, isang tanong ang patuloy na tumatakbo. Ano ang tunay na koneksyon namin ni Paula? Sa ilalim ng kumukutitap na ilaw ng Christmas Lights Festival, naramdaman ko ang kakaibang saya na bumabalot sa aking puso. Ang mga ilaw, tila mga bituin na bumaba mula sa langit, ay nagbigay buhay sa buong plaza. Ang mga tao ay nagkukumpulan, ang mga bata ay nagtatakbuhan, at ang musika ng Pasko'y tila umaagos sa hangin. Kasama ko si Mia, ang babaeng estranghero na nakilala ko sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa mga nakaraang araw, unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Ang mga pag-uusap namin ay puno ng tawanan, kwento, at hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa tuwing nang umingiti siya, tila may liwanag na mas maliwanag pa sa mga ilaw ng Pasko. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang festival na ito.
sabi ni Mia habang pinagmamasdan ang mga ilaw na naglalaro sa hangin. Oo nga, parang bawat taon ay mas nagiging espesyal. Tugon ko habang iniisip kung paano kaya ang magiging kapalaran namin pagkatapos ng festival na ito. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang maliit na stall na nagbebenta ng mga handmade ornaments. Lumapit kami at sinimulan naming tingnan ang iba't ibang disenyo. Isang ornament ang nakakuha ng aking atensyon. Isang maliit na puso na gawa sa salamin, puno ng kumikinang na glitter sa loob. Maganda ito, sabi ni Mia habang masusing tinitingnan ang ornament. Kumuha tayo ng pares, mungkahi ko, para mayroon tayong souvenir ng festival na ito. Ngumiti siya at pumayag. Habang binabayaran ko ang mga ornaments, napansin ko ang isang lalaki na nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Nakasuot siya ng itim na coat at ang kanyang mga mata ay tila may lihim na nais iparating. Nagkatinginan kami ng isang saglit bago siya lumihis ng tingin at naglakad palayo. Naramdaman ko ang kakaibang kaba, ngunit hindi ko na ito pinansin. Pagkatapos naming makuha ang mga ornaments, nagpatuloy kami sa paglalakad. Napunta kami sa isang bahagi ng festival kung saan may mga nagtatanghal ng iba't ibang palabas. Napuno ang hangin ng tawanan at palakpakan. Habang nanonood kami, hindi ko maiwasang mapansin ang paglapit ni Mia sa akin. Ang kanyang balikat ay dumampi sa aking balikat at ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, naramdaman kong mayroong di maipaliwanag na pagnanasa sa aming mga puso. Alam mo, hindi ko akalain na magiging ganito ang Pasko ko ngayong taon, bulong niya. Sana nga ay magpatuloy ito, sagot ko. Nagpatuloy kami sa panonood ng mga palabas hanggang sa mag-alas 9 ng gabi. Ang oras ay tila lumilipad at ang saya ay hindi kumukupas. Bigla, sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nagulat ako sa nakasulat. Isang lihim ang nagtatago sa ilalim ng mga ilaw. Ang babaeng kasama mo ay may koneksyon sa nakaraan mo na hindi mo inaasahan. Napatigil ako. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng mensahe? Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit bago pa man ako makapag-react, naramdaman ko ulit ang presensya ng lalaking kanina ko pa napapansin. Nakatingin siya sa amin mula sa malayo, tila nagmamasid. Mia, may sasabihin ako sa'yo. Simula ko, ngunit biglang may dumating na grupo ng mga tao at naputol ang aking sasabihin. Bago pa man kami makapag-usap ulit, narinig namin ang isang malakas na pagsabog mula sa kalangitan. Nagpa-fireworks na pala, isang magarbo at makulay na pagtatapos ng festival. Ang mga tao ay nagti-cheer, ang mga bata ay naghiyawan, at ang mga magkasintahan ay nagyakapan. Naramdaman ko ang paghawak ni Mia sa aking kamay. Ang ganda, di ba? Bulong niya puno ng saya. Ngunit ang isip ko ay abala sa mensaheng natanggap ko. Sino si Mia at ano ang tinutukoy na koneksyon sa nakaraan? Sa gitna ng engranding pagdiriwang, naramdaman ko ang pagdating ng isang mas malaking misteryo. Sa likod ng kumukutitap na ilaw at malalakas na pagsabog ng firework, nabalot ako ng pag-aalinlangan at takot. Ano ang lihim na nagtatago sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko? Sa kabila ng malamig na hangin ang Disyembre, tila nag-uumapaw ang init sa aking puso habang naglalakad kami ni Ana sa makulay na festival ng Christmas lights. Hindi ko inakalang ang isang gabi ng pagkamangha sa mga ilaw ay magiging daan para makilala ko siya. Isang estranghero na tila bahagi na ngayon ng aking buhay. Mahal ko talaga ang mga Christmas lights, sabi ni Ana habang nakatingin sa mga kumukuti-kutitap na ilaw sa paligid. May kakaibang saya sa tuwing nakikita ko ang mga ito. Ngumiti ako sa kanya. Oo nga, iba ang pakiramdam kapag nakikita mo ang mga ilaw na ito, parang may magic. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang ang mga ilaw ay patuloy na nagpapakitang gilas. Sa bawat hakbang,
Nararamdaman kong lalo kaming nagkakalapit ni Ana. Sa kabila ng pagiging estranghero namin sa isa't isa, parang matagal na kaming magkaibigan. Ang mga tawanan at kwentuhan ay dumadaloy ng natural na para bang ang mga ilaw ang naging tulay sa pagitan namin. Napansin ko ang isang malaking Christmas tree na punong-puno ng makukulay na ilaw. Ana, tingnan mo yon, sabi ko sabay turo sa puno. Ganda, sagot niya, sabay kuha ng kanyang telepono para kunan ito ng litrato. Sana ganito rin kaganda ang dati kong Pasko. Naramdaman ko ang lungkot sa kanyang boses. Bakit, Ana? Ano bang nangyari? Sandaling nag-atubili si Ana bago sumagot. Kasi, dati, palaging masaya ang Pasko namin. Pero mula nang mawala si Mama, parang nawala na rin ang saya. Hindi ko alam kung paano siya aaluin, ngunit ramdam ko ang sakit na kanyang dinadala. Sana kahit papaano, matulungan kitang maibalik ang saya ng Pasko mo. Ngumiti siya, ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, pero alam ko namang hindi ganoon kadali. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng festival na puno ng mga tao. Sa gitna nito ay may isang entablado kung saan may mga aawit na nagtatanghal. Tumigil kami para manood habang ang musika ay nagbigay buhay sa gabi. Habang nakikinig, napansin kong tila may kakaibang kislap sa mga mata ni Ana. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano ko pa siya mapapasaya. Alam mo, sabi ni Ana, kahit paano, salamat at nandito ka. Hindi ko inasahan na ang festival na ito ay magiging espesyal. Bago pa ako makasagot, biglang may nag-anunsyo mula sa entablado. Sa susunod na kanta, nais namin kayong anyayahan na sumayaw. Huwag kayong mahihiya, tara na't magsama-sama sa saya. Masigla ang paligid at ang musika ay nag-udyok sa mga tao na magsayaw. Tumingin ako kay Ana, nag-aalangan kung sasabihin ba na sumayaw kami. Ngunit bago ko pa siya tanungin, siya na mismo ang nagtanong sa akin. Halika, sumayaw tayo, sabi niya, sabay hila sa akin papunta sa gitna. Nagtaka ako at natatawa, pero sumabay na rin ako. Hindi kami magaling sumayaw, pero wala rin kaming pakialam. Ang mahalaga, nag-i-enjoy kami at nagtatawanan. Sa bawat ikot at hakbang, nararamdaman ko ang koneksyon namin ni Ana na lalong tumitibay. Habang patuloy ang musika, may biglang nangyari. Bigla kaming napunta sa isang masikip na bahagi ng dance floor at sa pag-iwas namin sa ibang tao, hindi namin namalayang nagkalapit ang aming mga mukha. Ramdam ko ang kabog ng puso ko at alam kong pareho kami ng nararamdaman. Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. Parang kami na lang ang nandyan, habang ang mga ilaw ay nagbigay liwanag sa aming mga damdamin. Ngunit bago pa mangyari ang inaasahan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa festival. Tulungan niyo kami, may nawawalang bata. Nagulat kami ni Ana at dali-daling naghahanap ng paraan para makatulong. Sa kabila ng saya at mga ilaw, may mas mahalagang bagay na nangangailangan ng aming atensyon. Habang naglipa na ang mga tao para tumulong, naramdaman ko ang hawak ni Ana sa aking kamay. Kahit sa gitna ng kaguluhan, alam kong hindi kami mawawala ng pag-asa. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang festival na ito ay nagbigay ng bagong twist sa kwento namin. Isang pagsubok na susubok sa aming kakayahan at pagkatao. Ang gabi ay patuloy na lumalalim, ngunit ang aming misyon ay nag-uumpisa pa lang. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa at pagmamahal ay mananatiling gabay namin sa paghanap sa nawawalang bata at sa pagbabalik ng saya sa Pasko ni Ana. Sa kabila ng lamig ng Disyembre, ang init ng mga ilaw na kumikinang sa paligid ng plaza ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa aking puso. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano ko napadpad sa festival na ito, isang lugar na puno ng mga estranghero, mga ilaw, musika at siya.
ang babaeng hindi ko inaasahan na makakasalamuha sa ganitong panahon. Naglakad kami sa gitna ng mga tao, ako sa kanyang kaliwa at siya naman sa aking kanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Parang may magneto sa pagitan ng aming mga puso na unti-unting naglalapit sa amin. Bakit ba ang dami mong tanong? Tanong niya habang nangumiti ng bahagya. Pasensya na, sabi ko. Nasanay lang siguro ako sa pakikipag-usap sa mga estranghero. Parang mas madaling magtanong sa taong hindi mo kilala. Sa tingin ko, mas mahirap, tugon niya, dahil hindi mo alam kung hanggang saan mo siya pwedeng tanungin. May punto siya. Sa kabila ng aming pag-uusap, nararamdaman ko ang kanyang pag-iingat. Parang may misteryo sa likod ng kanyang mga mata na hindi niya basta-basta ibinabahagi. Nagpatuloy kami sa paglalakad at pumunta kami sa isang bahagi ng plaza kung saan mas maliwanag ang mga ilaw. Alam mo, sabi niya habang tinitingnan ang mga ilaw. Lagi kong pinapangarap na makapunta sa ganitong festival. Ang daming ilaw, ang daming tao, pero parang lahat sila masaya. Sa tingin ko, hindi lang sa mga ilaw yan, tugon ko, kundi dahil sa pakiramdam na may kasama kang espesyal. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may kurot sa aking puso. Ang pag-uusap na ito ay hindi na lamang sa pagitan ng dalawang estranghero. Nararamdaman ko na may mas malalim na koneksyon kami kaysa sa inaakala ko. Habang naglalakad kami, may narinig kaming musika mula sa gitna ng plaza. Isang banda ang tumutugtog ng mga paboritong pamaskong awitin. Hinila ko siya papunta doon at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula kaming sumabay sa musika. Hindi ko alam kung paano nangyari pero ang saya namin, ang tawanan, ang pagkumpas ng aming mga katawan sa musika, lahat ng ito ay parang nasa sine. Bawat galaw niya ay may kasamang ngiti. Bawat hakbang niya ay may kasamang tawanan. Parang ang lahat ng tao sa paligid namin ay nawala at ako na lang at siya ang natira. Ang mga ilaw, ang musika, ang mga tao, lahat ng ito ay parang background na lang sa aming kwento. Sa gitna ng sayawan, tumigil siya bigla. Tumingin siya sa akin, hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Ako naman, parang hindi na makagalaw. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi ko alam ang isasagot. Parang ang dami kong gustong itanong, pero ang dami ring gustong sabihin. Bakit nga ba? Tanong ko, sa wakas. Ngumiti siya, pero sa likod ng nangiting iyon ay may lungkot. Nandito ako para sa isang pangako na kailangan kong tuparin. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. May pangako siya, isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Gusto kong malaman, pero natatakot akong baka hindi ko magustuhan ang sagot. Baka hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo, sabi niya habang hinawakan ang aking kamay. Pero salamat sa gabi na ito, salamat sa panandali ang saya. Parang may kurot sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam kong hindi ito ang huling pagkakataon na magkikita kami. Ang festival ay nagbigay ng bagong simula sa aming dalawa, pero sa likod ng saya ay may misteryong kailangan pang tuklasin. Habang naglalakad kami pabalik sa gilid ng plaza, bigla kong naalala ang isang bagay na sinabi ng matanda kanina sa entrance. Ang mga ilaw na ito ay hindi lang para sa kasiyahan. Ang mga ito ay gabay para sa mga pusong nawawala. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Parang may malaking bagay na mangyayari, isang twist na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng pag-aalala. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa? Ano ang misteryo sa likod ng kanyang pangako? Habang naglalakad kami palayo, ang mga ilaw sa likuran namin ay patuloy na kumikinang. At sa aking puso ay may namumuong pag-asa na sa kabila ng lahat ng ito,
ang aming pusong nagtagpo ay hindi basta-basta mawawala. Mula sa unang pagkakataong nagtagpo ang aming mga mata sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Christmas Lights Festival, alam kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero bawat hakbang na ginawa ko patungo sa kanya ay tila isang hakbang palapit sa kawalang katiyakan at gayon din sa posibilidad ng isang bagong simula. Noong gabing iyon, habang naglalakad kami sa gitna ng mga puno na sinangkapan ng makukulay na ilaw, naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa akin. Sa bawat kwento at tawanan, unti-unting naglaho ang malamig na hangin ang Disyembre, napalitan ng init na nanggagaling sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata ay mistulang mga bituin sa kalangitan at sa tuwing titingin siya sa akin, pakiramdam ko ay tila ako'y nasisilaw sa liwanag ng mga ito. Ang mga tao sa paligid namin ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit sa kabila ng ingay at gulo, parang kami lang ang nandiyan sa mundo. Parang kumukutitap ang lahat sa paligid namin, hindi lamang dahil sa mga ilaw, kundi dahil sa kung paano niya ako pinapangiti at kung paano niya pinaramdam sa akin na espesyal ako. Habang papalapit kami sa gitna ng festival kung saan makikita ang pinakamalaking Christmas tree sa bayan, biglang bumuhos ang ulan. Sa halip na tumakbo sa silungan, kami tumigil sa gitna ng liwanag at ulan, nagtatawanan. Sa ilalim ng mga basang ilaw, sinimulan niyang kantahan ako ng isang lumang awitin ng Pasko na paborito ng aking ina. Hindi ko alam kung paano niya natutunan ng kantang iyon, pero sa kanyang boses naramdaman ko ang ligaya at lungkot ng nakaraang mga taon. Ano ba ang ginagawa mo? Tanong ko habang kami sumisilong sa isang maliit na tindahan ng kape. Ang kanyang buhok ay basa dahil sa ulan, ngunit sa kabila nito, hindi nawala ang kanyang ngiti. Sinusubukan ko lang na gawing mas makulay ang gabi natin. Sagot niya habang umorder siya ng 2 mainit na tsokolate para sa amin. Alam mo, minsan ang mga hindi planadong bagay ang siyang nagiging pinakamagandang alaala. Tama siya, ang mga hindi inaasahang sandali ang siyang nagtatakda ng kakaibang damdamin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga Christmas lights, natutunan kong ang mga simpleng sandali ay maaaring maging mahiwaga. Ngunit sa kabila ng saya, isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Sino siya? Paano kami nagtagpo sa festival na ito? Alam ko ang kanyang pangalan, ang kanyang mga kwento at ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi ko alam ang dahilan kung bakit nararamdaman kong parang matagal ko na siyang kilala. Habang naglalakad kami pa uwi, kinuwento niya ang kanyang buhay, mga pangarap na nais niyang matupad at mga pagsubok na kanyang nalampasan. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang kanyang katatagan at tapang, ang mga bagay na lalong nagpatibay ng koneksyon namin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming usapan, bigla siyang tumigil at humarap sa akin. May isang bagay akong kailangan mong malaman. Sabi niya, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit ramdam ko ang bigat nito. Ano iyon? Tanong ko, tila kinakabahan sa posibleng mga sagot. Ito ay isang bagay na maaaring magbago ng lahat sa pagitan natin, sagot niya habang unti-unting bumukas ang kanyang palad na tila may pinapakita. Sa loob nito may isang maliit na kahon, ang kahon na nakita ko sa simula ng festival na akala ko ay nawala na. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko habang tinitignan ng kahon na tila puno ng misteryo. Sa loob ng kahon na ito, makikita mo ang dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Sabi niya, at sa likod ng kanyang mga mata ay may kirot na hindi ko mawari. Bago ko pa man mabuksan ang kahon, biglang dumating ang isang tawag mula sa kanyang telepono. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla siyang natigilan at nagpaalam ng mabilisan. Naiwan akong nag-iisa, bitbit ang kahon na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa aking paglalakad pauwi, iniisip ko ang mga nangyari. Ano ang laman ng kahon?
Ano ang gusto niyang ipahiwatig? Sa kabila ng saya ng gabing iyon, may bumabalot na misteryo na tila isang palaisipan na naghihintay ng kasagutan. At sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Sa susunod na pagkakataon na magkikita kami, hindi ko palalampasin ang pagkakataong malaman ang katotohanan. Sa ngayon, ang kahon ang magiging susi sa mga sagot na aking hinahanap. Sa ilalim ng makukulay na ilaw ng Christmas Lights Festival, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba'y nagdadala ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko mawari kung ito ba ay dulot ng malamig na panahon o ng presensya niya sa tabi ko. Narito kaming dalawa, hindi ng mga estranghero sa isa't isa, ngunit higit pa sa magkaibigan. Sa kabila ng ingay ng paligid, siya lang ang abala sa isip ko. Siya si Mari, isang hindi inaasahang kakilala mula sa isang simpleng pagkikita sa park. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman ko ang pagusbong ng isang damdaming hindi ko inaasahan. Mula sa aming mga kulitan at tawanan sa ilalim ng mga puno hanggang sa mas seryosong usapan sa ilalim ng mga bituin, narito kami ngayon sa isang sitwasyong hindi ko inaakalang mangyayari. Sa aming paglalakad, tinanong niya ako, "Anong plano mo sa Pasko?" Isa itong simpleng tanong, ngunit naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Marahil ay iniisip niya kung paano namin gugugulin ang mga darating na araw, o baka naman tinutukoy niya kung may plano ba ako na kasama siya. Saglit akong tumahimik, nag-isip. Bago ko pa man siya nakilala, wala akong balak na ipagdiwang ang Pasko. Isa itong ordinaryong araw, ngunit sa pagdating niya sa buhay ko, nag-iba ang lahat. Siguro, gusto ko lang makasama ang mga taong mahalaga sa akin, sagot ko, sabay ng ngiti. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na para malaman kong kami ay nasa parehong pahina. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang grupo ng mga bata na masayang naglalaro malapit sa isang malaking Christmas tree. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa aking pandinig. Sa gitna ng mga bata, may isang maliit na batang babae na nag-aabot ng candy kay Mari. Tinanggap niya ito ng may nangiti at binigyan ng bata ng isang maliit na regalo mula sa kanyang bag. Napakaganda ng kanyang puso, naisip ko. Isa sa mga bagay na labis kong hinahangaan sa kanya. Nagpatuloy kami sa paglalakad, nakikipag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa mga paborito naming pelikula, mga paboritong pagkain at ang aming mga pangarap sa hinaharap. Napakaraming bagay ang gusto kong malaman tungkol sa kanya at sa bawat sagot niya, mas lalo kong nakilala ang tunay na Mari. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang malaking paputok ang biglang nagliwanag sa kalangitan. Ang makukulay na ilaw ay nagbigay ng kakaibang tanawin sa paligid at kami ay huminto upang panoorin ito. Sa pagliwanag ng paputok, nakita ko ang mga mata ni Mari na puno ng saya. Tila ba'y nasasalamin sa kanyang mga mata ang kanyang mga pangarap at pag-asa. Minsan iniisip ko kung anong mangyayari sa atin pagkatapos ng festival na ito. Wika niya na tila ba'y may kaunting pag-aalala sa kanyang tinig. Alam mo, hindi ko inaasahan na magiging ganito tayo, dagdag niya, sabay tingin sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Ano nga ba ang mangyayari sa amin? Sa kabila ng saya at tawanan, may takot sa likod ng aking isipan. Paano kung matapos ang festival ay magbago ang lahat? Paano kung isa lamang itong panaginip na magwawakas? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. "Sorry to interrupt," wika ng lalaki, "pero kailangan ko kayong tanungin. Nakita niyo ba ang nawawala kong alagang aso?" Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at agad akong nakaramdam ng simpatya. Nagkatinginan kami ni Mari at alam ko sa tingin pa lang niya na handa siyang tumulong. "Sige po, tutulungan namin kayo,"
Sagot ko na tila ba ang isang simpleng pagtulong ay magiging daan para sa isang hindi inaasahang pagbabago. Habang kami ay naglalakad kasama ang matanda, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang paghahanap sa nawawalang aso ay tila isang bagong pagsubok sa amin. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Ano nga kaya ang mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing ito? Sa gitna ng saya, may misteryo pa ring bumabalot sa aming kwento. Ang mga Christmas lights ay patuloy na kumikinang, tila ba'y nagbibigay liwanag sa aming landas. Ngunit sa kabila ng liwanag, may isang bahagi ng aking puso na hindi pa rin mapalagay. Sa pagwawakas ng festival, ano nga kaya ang naghihintay sa amin? Isa itong tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Napagtanto ko na sa kabila ng saya ng Pasko, may mga bagay pa ring mahirap maipaliwanag. Ngunit sa gabing ito, handa akong harapin ito kasama si Mari. At ito ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng saya, misteryo at pag-asa.